Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? At once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces and the evil doers. So ang mainit po ngayon mga kababayan, ito pong campaign period, itong pangangampanya ng mga candidates, mga senatorial, mga LGUs, mga congressman or congresswoman, no? Kanya-kanya pong mga paek-ek, kanya-kanyang mga pakitang tao, meron diyan nagkakamay sa sabaw. Meron diyan kumain pati yung balat ng saging, yung dahon ng saging kinain. Halatang hindi marunong, halatang nagpapakitang tao lang, no? Hindi alam talaga ang totoong pamumuhay ng mahihirap, no? Nakikimahirap pero makikita mo yung action, hindi mahirap. At higit sa lahat, meron naman dyan mga totoong sinungaling, no? So pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong magkaibigang nagplaplastikan lamang, pareho po itong mga sinungaling, parehong mga manggagamit. Kaya nga po sinabi natin dyan sa ating title, maitim ang kulay ng mangga, magkaibigan nagplaplastikan lamang. Tunay na magkaibigan, nagplaplastikan lang. Okay, ang tinutukoy po natin ay yan pong dalawa na yan, no? Dati, mababanggit lang natin, maisisingit natin si Mama Lenlen ng mga kakamping. Siya po ay nag-break away sa kulay ng mga dilaw, pero dilaw pa rin yan. Binago niya lang ang kulay niya para magkaroon po siya ng pagkakakilanlan at pagsasarili. Diba sinasabi ng mga kakamping, pink ang kulay ng rosas. O tama po ba yung tune ko? Pasensya naman sa mga kakamping. So meron ng identity si Mama Lenlen nila. Okay, ngayon ito pong si Sara Putit Duterte at Imee Manotoc kumuha rin ng kanilang kulay. Wala na pong green, wala na pong pula. Ano po? Nangingitim po sila. Sila pong mga mangga ay maitim ang loob ng kulay. Ang kulay nila sa loob ay itim. Kung ang mangga ay dilaw, pero ang kalooban ay itim. O, tingnan nyo, nakakita na kayo ng mangga, di ba dilaw yan? O, pagbukas ninyo, paghiwa ninyo, pagtingin nyo, ay maitim sa loob. Ibig sabihin, bulok na. Akala mo, fresh sa labas. Akala mo, malinis. Akala mo, maganda sa paningin mo. Yung pala, nung buksan mo, ay, bulok na. Ganon po itong magkaibigang nagplaplastikan lamang. Bakit? O naalala nyo? Anong sabi ni Pusit tungkol sa friendship nila ni Imee Manotoc? Di ko po alam kung nagplaplastikan kami o matuloy kaming magkaibigan. Wala pong o sa gitna. Walang or. Kundi, magkaibigang nagplaplastikan o nagplaplastikang magkaibigan. Yun po silang dalawa. Sinungaling pa si Putit Duterte. Bakit? O may video po dyan. O ayan o. Nalala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. O anong sabi niya? Hindi na po ako mag-endorso ng kandidato. Na-scam na po ako. Nabudol na po ako. O paano nyo paniniwalaan ang taong ganyan? Sinungaling. Ano ngayon ang ginagawa niya? Una, inendorso niya ang PDP senators. Ilan sila? Except one. Diba siyam yan dati? Hindi niya inendorso si Panort, si Vic Rodriguez. Tapos inendorso niya si Bato. Inendorso niya si Camille Villar. O ngayon, sinong inendorso niya?
yung kaibigan niyang mangga na maitim. Maitim ang loob, mga kababayan. Di po ba? May video pa sila ng kanyang mangga na senator. Di ba? Ang ganda nung video nila. Ang gandang itapon sa inidoro. Bakit? Sinasabi nila, itim ang kulay ng bansa ngayon. Itim ang kulay ng pagluluksa ngayon. Dahil daw po sa matinding krimen at taggutom. At ang matindi pa, sabi ni Jaime Marcos, pinatutsadahan niya ang alyansa ng Bagong Pilipinas na kung saan dati siyang sumama, ginigipit ang hindi kaalyansa. Gago. Sorry naman, no? Pasensya naman sa word, no? Ha? May gumigipit ba sa'yo? May gumigipit ba sa mga kaalyansa ng Pangulo? Ikaw ang kumalas sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Inayawan mo, di ba, dahil sa tatay mong digong. Eto pa, sino ang nanggigipit sa totoong kaalyado? Di ba? Anong ginawa ng tatay digong mo sa iyong kapatid at sa HOR? Pinagsabihan niya ng kung ano-anong malicious at disinformation. Pero anong ginawa mo? Wala, tahimik ka. Sinabing bangag ang kapatid mo, pero wala, tahimik ka. Pinagmumura na ni Putit, pinagbantaan pa, pero wala ka. Ngayon sasabihin mo, pinagbabantaan, ginigipit, ang hindi kaalyansa. Saan? Sinabi ba nilang kaalyansa nila si Digong? Sila Digong Duterte at ang mga pamilya nito ang sumira sa Marcos administration. Bakit? Because they are power hungry. Tama lang po na itim ang pinili nyong kulay. Kasi yan ang kulay ng kadiliman. Yan ang kulay ng kademonyuhan. Yan po ang kulay sa impyerno. Di ba? Di ba sabi nga nila, ano ang kabaliktaran ng liwanag? Bakit madilim ang mundo mo? Nasaan ang datos ninyo? Bakit nyo sinabing itim ang kulay ng krimen? Taggutom ang mga Pilipino. Nasaan ang datos? Nasaan ang numero na nilabas ng kapulisan o ng PSA na ang taas ng krimen sa bansa? Sinasakyan nyo lang yung kidnapping may nahuli na po dyan may suspect na po ang kapulisan. Gumagawa ng aksyon. At ang sinasabi nga dyan, nabasa ko, ang mastermind sa mga yan, mga krimen na kapwa nila, mga inchik ang dumudukot, mga nasa mainland China na mga gang. Inchik ang sumisira sa kapwa nila, inchik, at ang ginagamit ay ang mga rogue, mga tiwaling pulis, at mga ilang Pilipino, naggamol gahaman sa pera. Yun ang gagamitin nyo sa krimen? Nasaan? Ang totoong krimen ay yung EJK ng tatay ni Sara Putit Duterte. Yung mga ilang libo na nananaghoy na pamilya ng biktima ng EJK niya, ayun ang krimen. Nasaan ngayon ang datos na may na EJK? Noong 2024 nga, walang napatay na mga journalist. I think first time yata yan. Nung panahon ni Digong, di ba, nasaan ang human rights ng bawat Pilipino? Nasaan ang rule of law? Nasaan ang due process? Tapos kayo sisigaw na maitim ang kulay ng krimen ngayon. Itim ang kulay ng kagutuman. Really? Nasaan? Nasaan ang datos? Nasaan ang numero? Saan nyo kinuha yung mga pinagsasabi nyo? Wala. Kaya nga yung awit natin, pasalamat naman sa Hagibis, laki sa laway, mga pasaway. Di ba? Spoiled brat Ha? Laki sa laway, Duterte. Puro daldal mga kababayan. Walang ebidensyang maipakita. Puro kayo kagutuman. Ha? Maniwala kayong gutom yung dalawa na yan?
Maniwala kayong gutom yung mga Duterte minions, lalong-lalo na yung mga nagsasalita sa entablado na, Mr. President, nagugutom na kami, naghihirap na kami. Putik, ang cellphone nyo, baka yung latest iPhone saka Android Nakasasakyan kayo, naka-escalades kayo, mamahaling mga sasakyan. Saan kayo kumakain sa mga mamahaling restaurant? Yang Duterte, yung pagkain nila sa mga karinderya, pakitang tao lang yan, mga kababayan. Ha? Nabukalkal na maraming ari-arian yan. Tanong nyo pa kay Trillanes. Kaya ayaw nga nila maglabas ng SALN Naghahamong kayong maglabas ng hair follicle test ang Pangulo, pero kayo hindi nyo mailabas ang totoo yung SALN. Diba? Mga gunggong pala kayo Si Trillanes may ebidensya. Bakit hindi nyo pabulaanan yung kay Trillanes? Tapos sisigaw kayo na itim ang kulay ng bansa ngayon? Really? Hindi po totoo yun. Kayo lang ang nakakita nun kasi bakit? Kayo lang ang nagluluksa dahil nasaan si Digong? Nandoon sa dahig. Huwag nyo na kaming paandaran kayong dalawang magkaibigang nagplaplastikan lamang. Mga mangga kayo. Ngayon mga kababayan, sinong sosuporta kay Aimee dyan? Yung nag-endorse sa kanya, sinungaling. Pinakita natin yung video, anong sabi ni Putit, ulitin natin. Hindi siya mag-endorse ng kandidato kasi na-scam na siya, nabudol na siya. Ano pang sabi niya? No to Marcoses. Ano ngayon ito? Aimee Marcos. Sabi mo pa, iboto si Aimee Marcos. Diba? Marcos, kain bawi. Yung sinuka mo, kinain mo, di ba kadiri ka? Wala kang prinsipyo talaga, sinungaling, nilalaro lang kayo ng mga Duterte, kaya wag po kayong padubudol dyan. Ano pa? Yung mga Duterte minions, ayaw sa kanya. Sinusuka nga si Aimee Manotok. Tapos inendorse ni Pusit, kaplastikan lang po yan. Sa palagay nyo, susunod yung mga Duterte minions dyan? Ayaw na nga nila kay Aimee, sinuka nila. Sa bagay, yung amo nila, kain suka, di kain suka din sila. Tingnan nyo si Harry Roque, yung posting niya. Ayaw nyo daw kay Aimee, pero inendorso nung kanyang amo. Sunod-sunuran siya Aso siya Diba? Wala siyang magagawa, kundi sundin na lang ito. Diba? Parang awit yata yun, mga kababayan. So, susuportahan daw niya si Aimee kasi kailangan daw ni Inday si Aimee. Kailangan saan? Para sa 2028, aawitan ng mga Marcos loyalist. Wow! Diba, Harry Roque? Ikaw, yung walang paninindigan. Kasi bakit? Sunod-sunuran kung ano yung sasabihin ng amo niya. Hey! Come on, Roque, pitch! Petch, boy, petch! Ganon. Bato niya yung buto, tatakbo yung aso. Aw, 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 aw! Ganon. Sunod-sunuran. Inamin niya ni Harry Roque. Sunod-sunuran siya. Sa sasabihin ng BP niya, ang tanong, wala siyang paninindigan. Sinabi mo, ayaw nyo na kay Aimee, tapos sinabi lang ni Putit, boto nyo, wala. Diba? Now, eto pa, may gumawa dyan ng listahan ng mga iboboto nila ng mga DD shit, mga PDP laban. May siyam na ang PDP laban. Ngayon, kinumpleto nila yung 12 nila. Ayan po, kasama si Camille Villar, si Mata, at si Gringo Hunasan. Yan po yung ginawa ng mga ilang mga DDS minions. Diba? Nasaan si Aimee Manotok dyan? Nilaglag po. Ayaw ng mga DDS kay Aimee Manotok, kaya siya ang kulay itim talaga. Magluksa ka na, Aimee, kasi that will be the demise of your political career. Dapat lang, tama yan, mag-advance ka ng magluksa sa political career mo dahil ikaw ay ipupunta sa inidoro kahit na i-endorso ka pa ng kaibigan mong sinungaling na si Putit Duterte. Di ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in next videos. Bye-bye. God bless.